Ako si Maribik Bulan. Dito ako ngayon sa Hong Kong as domestic helper na nag-aano ng isang pamilya na isang Chinese. May dalawa akong alaga. Ang dalaga at binata na yung alaga ko. Tapos yung mom ko ay nagtatrabaho sa ospital. So ang sir ko is stay sa bahay. So not too easy. It's okay lang ang ano nila. Okay lang ang ano nila sa akin. Mabait naman sila. Walang problema. Kaso lang minsan ang pagkain walang natitira sa bahay. Kaya nabibili ako ng pagkain sa amin. Sa labas, sa Philippine product. So sometimes walang natitira sa sahod. Kasi pambili ng pagkain araw-araw. Pero sa wakas naman, nire-contract naman ako kahit papano. Kasi siguro mabait ako. Okay naman yung pakikisama ko sa kanila, pakikitungo, sa pamilya nila, walang problema. Ang problema ko lang yung pagkain. As of now, kuripot pa rin. Kaya, ganon. Nagtitinda sa talipapa namin. Kasi may kunting business, yung hindi naman sa yung tatay ko buy and sell. So, araw-araw kami nagkakatay ng baboy. So, ang ginawa ng tatay ko, nagpatayo ng kunting tindahan para ba pagtindahan ng mga gulay. So, doon na lang ako hanggang sa nakaalis ako ng papunta dito. I want to help my family. At saka, meron akong asawa before. Kaso lang hiwalay na kami. Kasi, yung asawa ko, may ibang kasama na. So, ako naman, ang parang mahirap yan kasi ganun nga nandito nga lang ako at nagtatrabaho ngayon, bigla pang ganun ang nangyari sa asawa ko, may kinakasama. At may isa na siyang anak. So, hanggang ngayon, wala na kaming komunikasyon. Yung hipag ko, actually yung hipag ko nandito sa Hong Kong before. So, yung amo niya, kaibigan niya yung amo ko, inirecommend naman ako sa kaibigan ng amo niya. So, direct hire ako, wala namang akong nagastos. Kunti lang naman, kaso lang. Pero okay din. Kasi kung nag-apply ka sa agency, mas malaki yung gastos. Minsan, pag mababa ang rates, mataas din ang sweldo. Mababot din ng 19. Pero pag mataas yung sweldo, ay yung rates ng palitan, nasa 15,000. So yung 10,000 mapupunta sa family ko. So yung 5,000 para sa aking allowance. Kumbaga sa peso na yun. Tapos pang ng bahay. Kasi nagpagawa ako ng bahay. Mga pinsan ko lang din naman. Mga kababayan, mga kamag-anak din ng tatay ko, kapatid, pamangkin, nanay ko rin, mga hipag, tapos yung mga pamangkin niya, galing sa ibang lugar, parang ganun lang. Siyempre, natakot sa amo, baka pati ako dinadamay sa ganung nangyari sa Pilipinas. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman ako ng amo ko. Kasi minsan yung crazy ka, the Philippines crazy, stupid. Pero ako hindi naman. Hindi pa rin sila nagbago. Minsan, kung umiiyak ako kasi syempre hindi ko makapiling yung pamilya ko. Umiiyak ako, pero nitiis ko lang, syempre mahirap ang buhay. Gusto ko nga sana magbakasyon, kaso lang hindi pwede kasi aalis din yung amo ko. Kaya sabi ni mom, next year, March daw. Sabi ko, hindi ako makaka-attend ng Christmas sa atin. Pero at least, okay lang din kasi nakakausap ko naman yung pamilya ko kahit paano. Minsan, naiisip ko yung homesick sa Pilipinas. Kaso lang, pag lalo mong iisipin yung homesick, wala rin mangyayari kasi sa hirap ba ng buhay sa Pilipinas. So, maybe kung hanggang kailan ang ko dito na lang ako mag-work. Depende kung sa Canada,
Kasi may ano din ako na gusto ko mag-apply ng Canada. Kasi yung hipag ko, kinukuha din ako sa Canada. So maybe if God's will, nandun ako, kung saan ang swerte,